Magandang gabi sa inyong lahat. Ang aking presentasyon ay tungkol sa pang-uri na isang mahalagang bahagi ng pananalita sa wikang Pilipino. Sa presentasyong ito, ating tatalakayin ang kahulugan, layunin, mga halimbawa ng kayarian, uri at kaantasan ng pang-uri. Sa introduksyon, ang pang-uri ay mahalaga sa bahagi ng isang salita dahil ito ay ginagamit upang ilarawan ang katangian ng tao, hayop o lugar. Ang pang-uri din ay isang salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Dahil ang pang-uri ay salitang nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ibig sabihin, ito ang nagbibigay buhay sa mga salita dahil inilalarawan nito ang kanilang katangian. Ang layunin ng pang-uri ay nagbibigay ng malinaw na paglalarawan, nagdaragdag ng detalye sa pangungusap, at nagpapalinaw sa kahulugan ng pangalan. Mga halimbawa ng pang-uri ay ang salitang maganda ang bulaklak. Dahil mabait na guro, malaking bahay, matalinong estudyante. Sa inyong napapansin na mas nagiging tiyak ang paglalarawan kapag ginagamit ang pang-uri, di ba? Halimbawa na lamang ng maganda na bulaklak. Inilalarawan niya ang isang bagay o isang pangalan o tao, bagay, hayop, or panghalip na bulaklak na bulaklak. Ibig sabihin, ang bulaklak ay maganda. Isang halimbawa din nito ay ang mabait na guro. Ang guro na salita ay isang pangalan, di ba? So, inilalarawan ng pang-uri na mabait ang guro. So, sa salita lamang ay mabait ang guro. Okay. Dumako naman tayo sa kayarian ng pang-uri. So, ang pang-uri ay may 4 na kayarian. Isa na dito ang payak, may lapi, inuulit, at tambalan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paraan ng pagbuo ng salita. Una ay ang payak. Ang payak ay binubuo lamang ng salitang ugat na halimbawa ay ganda, bait, talino, laki. Ito ang pinakapayak na anyo ng pang-uri. Halimbawa na lamang ay ganda, makisig. Salitang ugat lamang dahil ito ay isang payak. Sunod ay may lapi. Ito ay panlapi na idinagdag sa salitang ugat. Halimbawa na lang maganda. Ang salitang ugat nito ay ganda. Dinagdagan siya ng ma. Kalawang halimbawa ay mabait. So mapapansin ninyo na ang salitang ugat ay bait. Dinagdagan din siya ng salitang ma o unlapi sa tayon. Susunod ay inuulit. Ang salita o bahagi ng salita ay inuulit. Halimbawa na lang maganda, ganda, maliit, liit. So, nagbibigay ito ng mas banayad o mas tiyak na paglalarawan sa isang salita. Halimbawa na lang ng maliit. Ang salitang ugat nito ay liit.
inuulit-ulit lang niya yung salita at may kasama din siyang dagdag na salita. Ang susunod ay tambalan. So, ang panghuli ay tambalan. Ito ay binubuo ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa na lang ay pusong bato, balat sibuyas, kapit tuko. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa isang maliit na salita lamang. Halimbawa, ay sa inyong napapansin, ang pusong bato na halimbawa ay kapag hiniwalay nyo silang dalawa, may ibang kahulugan din. At ang tambalan ay ginagamit din ito sa mga poem na nagbibigay sila ng mas malalim na kahulugan na kung saan na naaakit ang nagbabasa sa kanilang mga sulat. So, yan ang mga apat na klase ng kayarian ng pang-uri. Ang susunod naman ay ang uri ng pang-uri. So, may dalawang uri ng pang-uri. Una ay pang-uring panlarawan. Pangalawa ay pang-uring pamilang. Okay? Ang panlarawan ay naglalarawan ng katangian, samantalang ang pamilang ay nagsasaad ng bilang o dami. Halata naman po na ang panlarawan means naglalarawan siya ng mga bagay-bagay. At ang pamilang ay tumutukoy sa pamilang. Halimbawa na lang 1, 2, 3, 4, something like that. So, sa susunod ay ang pang-uring panlarawan, kaya na aking sinasabi, naglalarawan ng katangian ng pangalan o panghalip. Halimbawa na lang matangkad na bata, malamig na tubig, mabait na kaibigan. Dito nakikita natin na ang salita ay inilalarawan o paglalarawan ng katangian ng isang bata. Halimbawa na lamang ay ang matangkad na bata. Inilalarawan ng pang-uring panlarawan ang bata na isang matangkad. So, sunod naman ay ang pang-uring panlarawan. Naglalarawan ng katangian ng pangalan o panghalip. Tapos na po pala yun. Pasensya na sa aking presentasyong hindi maayos. Ang ikalawa ay pang-uring pamilang. Nagsasaad ng bilang o dami ng mga kung anong nakikita nyo. So, halimbawa na lang nito ng pang-uring pamilang ay 3 aklat, 5 guro, 10 mag-aaral. Ito ay tumutukoy sa dami o bilang. Kapag ang salita ay nagsasabi na mayroon akong tatlong libro na aking binibitbit, siya ay gumagamit ng pang-uring pamilang. So, ayun ang dalawang uri ng pang-uri. Susunod naman ay ang kaantasan ng pang-uri. May 4 na antas ng paglalarawan. Una ay ang lantay, pahambing, pasukdol, at palisahan. Ang bawat isa ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng paglalarawan. So, unang kaantasan ng pang-uri ay ang lantay. Ang lantay ay payak na paglalarawan na walang paghahambing. Halimbawa lang maganda, mabait, matangkad. So, ang lantay ay hindi siya naghahambing ng paglalarawan, kundi siya lang mismo. Pangalawa ay ang pahambing.
Naghahambing ng dalawang bagay. Halimbawa na lamang ng mas maganda, higit na matangkad, kasing bait. Halimbawa na lang sa salitang mas maganda si Aling Dana kaysa ni Aling Karil, or higit na mas matangkad si Aling Dana kaysa ni Aling Karil. So, yun. Naghahambing siya ng salita o naghahambing siya ng tao or pangalan na kung saan dalawang bagay ang kasali sa isang pangungusap. Ang pangatlo ay ang pasukdol. Ito ay pinakamataas na antas ng paglalarawan. Halimbawa na lamang pinakamaganda, pinakamatangkad, napakabait. Ito ay naglalarawan kung ano ang antas ng isang tao o isang bagay. Halimbawa na nabibigyan ko kayo ng isang halimbawang pangungusap na kung saan nagbibigay ng antas ng paglalarawan sa pasukdol. Halimbawa na lang ay, si Dana ay pinakamaganda sa lahat ng kanyang kaklase. Kaya siya ay naglalarawan sa antas dahil si Dana, ang ibig sabihin noon ay si Dana ay ang pinakamagandang babae sa kanilang klase. Ang susunod naman ay ang palisahan. Ang palisahan ay naghahambing ng higit sa dalawa. Halimbawa, mas maganda sa lahat, higit na matalino kaysa sa iba. Sa inyong napapansin, ang pasukdol at ang palisahan ay parang magkapareho lamang, hindi ba? Dahil ang pasukdol ay pinakamataas na antas ng paglalarawan. Inilalarawan lang niya ang isang tao na siya ang pinakamataas or antas ng larawan. So, ang palisahan naman ay naglalarawan ng paghahambing sa higit sa isang tao lamang. Gaya ng halimbawa, mas maganda sa lahat. Maaari ko kayong bigyan ng isang salita, halimbawa na lamang ay, mas maganda si Mian mas maganda sa lahat si Aling Mian kaysa sa kanyang mga kapitbahay. Iyon ay palisahan kung saan hinahambing niya ang kanyang sarili sa lahat. So, ang panghuli ay ang buod. Sa kabuuan, ang panguri ay naglalarawan ng pangalan o panghali. May iba't ibang kayarian, uri, at kaantasan na tumutulong sa mas malinaw na pagpapahayag sa Pilipino. So, sa madaling salita, ang pang-uri ay isang paglalarawan o naglalarawan sa pangalan o panghali. At yun lang po, maraming salamat sa inyong pakikinig at pagpapanood sa aking presentasyon tungkol sa bahagi ng panalitang pang-uri.